Narinig ni Doña Elsa ang ugong ng makina ng sasakyan ni Marcelo habang papalayo ito sa garahe. Ang tunog na yon, na dati ay naghahatid ng kapayapaan sa kanyang puso, ngayon ay hudyat na ng pagsisimula ng kanyang kalbaryo. Nakatayo pa rin si Rafaela sa may pinto, nakangiti at kumakaway, ngunit sa sandaling mawala sa paningin ng sasakyan, ang nangiti sa kanyang mga labi ay unti-unting naglaho na parang isang maskarang hinubad. Ang kanyang muka ay naging kasing lamig ng marmol na sahig. Humarap ito kay Doña Elsa. Ang mga mata ay walang anumang emosyon. Mag-almusal na tayo. Hindi iyon isang paanyaya. Iyon ay isang utos. Habang nanginginig na naglalakad si Doña Elsa papunta sa hapagkainan, ramdam niya ang bawat titig ni Rafaela na nakaturok sa kanyang likuran. Umupo siya sa kanyang karaniwang pwesto. Inilapag ni Rafaela ang isang mangkok ng mainit na sopas sa kanyang harapan. Masyadong malakas ang pagkalapag nito at tumalsik ang kaunting sabaw sa ibabaw ng mesa. Sinubukan ni Doña Elsa na hawakan ang kutsara, ngunit ang kanyang mga kamay ay hindi sumusunod sa kanya. Nanginginig ang mga ito, dala ng takot na namumuo sa kanyang dibdib. "Ano ba yan, Mami? Hindi niyo pa ba kayang kumain ng mag-isa?" tanong ni Rafaela. Ang boses ay matalim at walang bakas ng paglalambing na narinig ni Marcelo kagabi. "Papasensya na. Puro pasensya. Bilisan niyo na't marami pa akong gagawin. Hindi pwedeng buong araw ay sa inyo lang iikot ang mundo ko." Pinilit ni Doña Elsa na sumubo. Sa kanyang pagmamadali, aksidenteng natabig ng kanyang siko ang mangkok. Tumapon ang mainit na sopas sa kanyang kamay at hita. Aray, hindi niya napigilang daing. Ang balat niya ay agad na namula dahil sa paso. Ngunit hindi awa ang nakita niya sa mga mata ni Rafaela, kundi inis. "Tingnan mo ang ginawa mo, napakatanga!" sigaw nito. Kumuha ito ng basahan at marahas na pinunasan ang natapon sa mesa bago ito walang awang ipinunas sa kamay ni Doña Elsa. "Salamat," sabi ng matanda habang tinitiis ang hapdi. Lumuhod si Rafaela sa tabi niya, ang muka ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Makinig kayo sa akin, matanda. Subukan niyo lang magsumbong kay Marcelo. Subukan niyo lang magpakita ng kahit anong senyales na hindi maganda ang trato ko sa inyo. Sisiguraduhin kong iisipin niyang nababaliw na kayo. Iisipin niyang ulyanin na kayo at nag-iimbento na lang ng mga kwento. At kapag nangyari yon, saan sa tingin niyo ang bagsak niyo? Sa isang home for the aged na mabaho at walang pupuntang bisita." Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Doña Elsa. Umiling-iling siya. "Mabuti, nagkakaintindihan tayo." Tumayo si Rafaela at ngumiti ng matamis. "Hayaan niyo, Mami. Gagamutin ko yung paso niyo para hindi mahalata ng pinakamamahal niyong anak." Ang mga sumunod na oras ay isang mahabang pagtitiis. Pinilit siyang maglinis. Pinagtawanan ng kanyang kabagalan. Bawat kilos niya ay binabantayan. Bawat pagkakamali ay pinupuna. Para siyang isang bilanggo sa sarili niyang pamamahay. Sa oras ng pananghalian, habang sila ay kumakain sa katahimikan, naramdaman ni Doña Elsa ang isang bagay sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan, isang matulis na bagay ang tumusok sa kanyang paa. Napatingin siya sa ibaba. Ang pulang stiletto. Ang gotong ng sapatos ni Rafaela ay dahan-dahan at may diing ipinapatong sa kanyang paanan na para bang isang babala. Itinutusok nito ang manipis niyang balat. Napakagatlabi si Doña Elsa para pigilan ng isang daing. Tinaas niya ang kanyang paningin. Si Rafaela ay kalmadong kumakain, nakangiti pa na parang walang ginagawang masama. Tanging ang mga mata nito ang nangungusap, isang tingin ng tagumpay at pagkasuklam. Hindi na nakayanan ni Doña Elsa. Nabitawan niya ang kanyang kubyertos na lumikha ng malakas na kalansing sa sahig. "Ano na naman yan? Papasensya na,
May, may nahulog lang. Halos hindi na makahingang sabi ng matanda. Sa pag-aakalang isa na namang mamahaling plorera ang nabasag, mabilis na tumayo si Rafaela para pagalitan ng matanda. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya sinasadyang masagi ang isang maliit na vase sa mesang pandekorasyon sa tabi nila. Nabasag ito sa sahig. Lintik! Sigaw ni Rafaela. Tingnan mo ang nangyari dahil sa katangahan mo. Ngayon, linisin mo yan. Pero, hindi naman ako. Linisin mo sabi. Walang nagawa si Doña Elsa, kundi ang lumuhod sa sahig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isa-isang pinupulot ang matutulis na bubog. Ang hapdi ng paso sa kanyang kamay ay nadagdagan pa ng mga maliliit na hiwa mula sa bubog. Ang kanyang mga luha ay nagsimula. Nang pumatak, lumalabo ang kanyang paningin. Para sa kanyang anak. Titiisin niya ang lahat ng ito para sa kapayapaan ng kanyang anak. Sa gitna ng kanyang pagluha, sa pag-angat niya ng kanyang ulo, isang anino ang nakita niya sa may pintuan ng kusina. Nakatayo doon si Vanda, ang katulong. Ang mga mata nito ay nanlalaki, hindi sa gulat, kundi sa matinding awa at pagkaalarma. Nakita nito ang lahat. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, sa gitna ng basag na bubog at mga luhang hindi mapigilan, isang tahimik na mensahe ang namagitan sa kanila. Isang mensahe ng sakit at marahil, isang napakaliit na binhi ng pag-asa. Nangatal ang mga kamay ni Vanda habang pinupunasan niya ang sahig na pinagkalatan ng nabasag na plorera. Ngunit ang panginginig ay hindi dahil sa pagod. Ito ay dahil sa galit at awa na sabay na kumukulo sa kanyang dibdib. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Doña Elsa kanina, nakita niya ang lahat. Hindi lang ang mga luha, kundi ang malalim na takot at ang tahimik na pagsuko. Hindi ito ang unang beses. Habang naglilinis, bumalik sa isip ni Vanda ang mga maliliit na bagay na dati isinasantabi lang niya. Naalala niya noong isang linggo, may nakita siyang maliit na pasa sa braso ni Doña Elsa. Sabi nito'y nauntog lang daw sa gilid ng pinto. Ngunit ngayon, iniisip niya, ang hugis ba niyon ay talagang mula sa isang pinto? Naalala niya ang paraan ng pagkurap ng matanda sa tuwing maririnig nito ang tunog ng mga takong ni Ma'am Rafaela. Isang halos hindi mahahalata, ngunit mabilis na pag-igting ng mga balikat na para bang naghahanda sa isang parating na panganib. Naalala niya ang mga pagkakataong ang pagkain ni Doña Elsa ay halos hindi nababawasan at kapag tinanong niya, sasabihin lang nitong wala siyang gana. Ang lahat ng maliliit na piraso ng palaisipan ay biglang nagkabuo-buo sa kanyang isipan. Kinabukasan, habang nagdidilig ng mga halaman si Vanda sa hardin, nakita niya si Doña Elsa na nakaupo mag-isa sa isang bench. Dahan-dahan siyang lumapit, may dalang isang baso ng malamig na tubig. Nay Elsa, mahinang tawag niya. Magmeryenda po muna kayo. Nag-angat ng tingin ang matanda. Sa isang saglit, nakita ni Vanda ang pasasalamat sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng takot. Mabilis na umiling si Doña Elsa at inilagay ang isang nanginginig na daliri sa kanyang mga labi. Isang senyales na huwag siyang magsalita. Bumalik si Vanda sa loob ng bahay. Ang puso niya ay mabigat. Kahit ang tulungan siya ay kinatatakutan ng matanda. Ganoon kalalim ang kontrol ni Rafaela. Mamayang hapon, habang nag-aayos siya ng mga gamit sa sala, narinig niya si Rafaela na may kausap sa cellphone sa may balkonahe. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang boses ni Rafaela ay malakas at puno ng pagmamalaki. Oo naman, friend. Hawak ko sa leeg si Marcelo. Akala niya anghel ako. Hindi niya alam. Ako ang reyna dito. Sabi nito, kasunod ng isang halakhak. Yung nanay niya, nako, pabigat. Para lang siyang lumang muebles na kailangan kong punasan araw-araw para hindi magmukhang basura sa paningin ng anak niya. Pero huwag kang mag-alala.
Malapit na rin yung mapagod at sumuko. Naramdaman ni Vanda ang panlalamig ng kanyang mga kamay, lumang muebles. Ganoon ang tingin nito sa ina ng sarili nitong asawa. Hindi na ito awa. Galit na ang nararamdaman niya. Isang dalisay na galit. Kinagabihan, sa kanyang maliit na silid, tinawagan ni Vanda ang kanyang pamilya sa probinsya sa pamamagitan ng video call. Sumilip sa screen ang mukha ng kanyang 5 taong gulang na anak. "Nay, uwi ka na po." "Malapit na, anak. Maging mabait ka dyan, ha?" sabi ni Vanda, pinipigilan ang sariling mga luha. Pagkatapos ng tawag, tinitigan niya ang litrato ng sarili niyang ina na nakasabit sa pader. Isang simpleng babae na nagpalaki sa kanya ng may pagmamahal at dignidad. Paano kung ang nanay niya ang nasa kalagayan ni Doña Elsa? Paano kung ang sarili niyang ina ang tinatawag na lumang muebles? Hindi niya kaya itong isipin, hindi niya na kayang manahimik na lang. Ang takot na mawalan ng trabaho ay malaki. Ngunit mas malaki ang takot na habang buhay, siyang uusigin ng kanyang konsensya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan ng katibayan. Isang bagay na hindi kayang baluktutin ni Rafaela. May naalala siya. Binuksan niya ang kanyang aparador at kinuha ang isang maliit na kahon. Sa loob nito ay ang kanyang luma, day-pindot na cellphone. Hindi na niya ito ginagamit, pero gumagana pa rin. Simple lang ito, pero meron itong isang importanteng function. Isang voice recorder. Kinabukasan, habang abala si Rafaela sa itaas at si Doña Elsa ay nag-iisa sa sala, alam na ni Vanda ang kanyang gagawin. Nanginginig ang mga kamay niya, pero ang kanyang puso ay buo na sa desisyon. Lumapit siya sa sofa kung saan madalas umupo si Doña Elsa. Sa ilalim nito, sa pagitan ng makapal na tela at ng kahoy na balangkas, may isang maliit na espasyo. Mabilis niyang inilabas ang lumang cellphone. Pinindot niya ang record button. Isang maliit na pulang ilaw ang umilaw sa screen. Hudyat na ito ay nagsimula nang kumuha ng tunog. Maingat at may kasamang tahimik na panalangin. Isiniksik niya ang cellphone sa madilim na puwang sa ilalim ng sofa kung saan walang sino man ang makakakita. Ang bitag ay handa na. Ang bawat tunog sa loob ng bahay ay tila 10 beses na mas malakas sa pandinig ni Vanda. Ang pag-andar ng aircon, ang mahinang ugong ng refrigerator, ang bawat click-clack ng mga takong ni Rafaela sa itaas. Lahat ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Naglilinis siya ng mga bintana sa sala. Isang gawain na sinadya niyang piliin para manatili malapit sa sofa. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, sinusubaybayan niya ang bawat kilos sa paligid. Si Doña Elsa ay tahimik na nakaupo sa paborito nitong silya sa may bintana. Nagbabasa ng libro o hindi bababasa. Sinusubukan nitong magbasa. Halata sa paraan ng paghawak nito sa libro na ang isip nito ay nasa ibang lugar. Ilang sandali pa, bumaba si Rafaela. Suot na naman nito ang isa sa kanyang mga eleganteng bestida. Ngunit ang unang napansin ni Vanda ay ang mga sapatos nito. Hindi ang pulang stiletto ngayon, kundi isang pares na kulay itim, pero kasing taas at kasing tulis din. "Bakit nandyan ka pa rin, Mami?" tanong nito. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. "Hindi ka ba nainip?" Hindi sumagot si Doña Elsa. Lumapit si Rafaela at tumayo sa likuran ng matanda. "Kinakausap kita." Nagbabasa lang ako, Ija." Mahinang sagot ni Doña Elsa. Kinuha ni Rafaela ang libro mula sa mga kamay ng matanda. Tiningnan niya ito. Baliktad ang hawak mo sa libro. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Vanda. Diyos ko, sana magsalita pa siya. Sana may ma-record ako. Isinara ni Rafaela ang libro ng may malakas na kalabog na ikinagulat ni Doña Elsa. Alam mo, sa lahat ng ayaw ko, yung nagpapanggap. Kung gusto mong magmukhang matalino, siguraduhin mo munang tama ang ginagawa mo. Pero sa bagay, ano pa bang aasahan ko sa isang matandang wala ng silbi?
Bawat salita ay parang lason. Naramdaman ni Vanda ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sige pa, magsalita ka pa. Bulong niya sa sarili. Naupo si Rafaela sa sofa. Sa mismong sofa kung saan nakatago ang cellphone, napatigil sa paghinga si Vanda. Tumayo ka dyan, utos ni Rafaela kay Doña Elsa. Kumuha ka ng tubig, yung malamig. Tumalima ang matanda. Habang naglalakad ito papuntang kusina, nagpatuloy si Rafaela. Huwag kang masyadong umarte na parang biktima ka rito ha? Dahil sa oras na subukan mong sirain ang buhay na binuo ko kasama si Marcelo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Naiintindihan mo ba? Ang bawat salita ay malinaw, matulis at tiyak na i-record ang lahat. Bumalik si Doña Elsa na may dalang baso ng tubig. Sa kanyang panginginig, bahagyang natapon ng tubig sa sahig bago pa man niya ito maibigay. Inutil! Sigaw ni Rafaela. Tumayo ito sa galit. Wala ka talagang kayang gawin ng tama. Habang nakatayo, nahulog ang isa sa mga hikaw ni Rafaela. Isang maliit na perlas na gumulong sa sahig at napunta malapit sa ilalim ng sofa. Hanapin mo! Utos nito. Napalunok si Vanda. Ang kanyang puso ay halos lumabas na sa kanyang lalamunan. Yumuko si Rafaela. Sinisilip ang ilalim ng sofa. Nasaan na ba yon? Napakamahal pa naman nito. Ang mga mata ni Rafaela ay gumagala sa madilim na espasyo sa ilalim. 1 pulgada na lang. 1 pulgada na lang at makikita na nito ang maliit na itim na cellphone na nakasiksik doon. Nanigas si Vanda sa kanyang kinatatayuan. Hawak ang basahan. Hindi makagalaw. Ito na ang katapusan. Bigla, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong bahay. Ding-dong! Ang doorbell. Napatigil si Rafaela. Napamura ito ng mahina. Sino ba yan? Si Vanda, na tila nabuhayan ng dugo, ay mabilis na kumilos. Ako na po, ma'am. Baka po yung delivery niyo. Ito na ang kanyang pagkakataon. Habang naglalakad si Rafaela, papunta sa pinto para tingnan kung sino ang dumating. Mabilis na lumuhod si Vanda sa tapat ng sofa, kunwari pupulutin ang natapong tubig. Sa isang mabilis at sanay na kilos, isinuksok niya ang kanyang kamay sa ilalim, kinapa ang cellphone at mabilis na isinilid ito sa bulsa ng kanyang uniforme. Nang bumalik si Rafaela, hawak na nito ang hikaw. Ako na ang nakakita. Palibhasa, wala kang silbi. Hindi na lamang umimik si Vanda. Tumayo siya at nagpatuloy sa paglilinis. Ang puso niya'y nagwawala sa kanyang dibdib. Nasa kanya na ang ebidensya. Kailangan na lang niyang hintayin ang tamang oras para ibigay ito kay Sir Marcelo. Kinagabihan, sa kaligtasan ng kanyang silid, isinaksak niya ang earphone sa lumang cellphone. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Rafaela ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, malinaw at hindi maikakaila. Ano pa ba nga asahan ko sa isang matandang wala ng silbi? Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na ipinanganak ka. Napapikit si Vanda at huminga ng malalim. Tagumpay. Ngunit nang imulat niya ang kanyang mga mata at lumingon, isang malamig na takot ang biglang bumalot sa kanya. Ang pinto ng kanyang silid, hindi niya ito naisara ng maigi. May isang maliit na siwang, at sa siwang na iyon, bago ito tuluyang sumara, sigurado siyang may nakita siyang isang anino. May nakakita sa kanya. Isang malamig na ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Rafaela habang dahan-dahan at walang ingay niyang isinasara ang pinto ng silid ni Vanda. Kaya pala, hindi siya tanga. Sa mga nakalipas na araw, napapansin na niya ang mga pasimpleng sulyap ng katulong. Ang paraan ng pagtingin nito kay Doña Elsa, isang tingin na hindi lang basta awa, kundi may kasamang determinasyon. At kanina, ang biglaang pagring ng doorbell, masyadong perpekto ang tiyempo. Delivery? Walang siyang inaasahang delivery
At nang tingnan niya, wala namang tao sa labas. Isang bata lang na naglalaro sa kalsada. Ang lahat ay nag-uugnay. Ang katulong ay may binabalak. At ngayon, napatunayan na niya. Nakita niya ang lahat mula sa siwang ng pinto. Ang lumang cellphone, ang earphones, at ang ekspresyon ng tagumpay sa mukha ni Vanda. Isang ordinaryong tao marahil ay magpapanik. Ngunit si Rafaela ay hindi ordinaryo. Ang isip niya ay hindi nag-isip ng takot, kundi ng oportunidad. Ito na ang pagkakataon niyang patayin ang 2 ibon sa isang bato, alisin ang matanda at ang katulong sa kanyang buhay. Naglakad siya pabalik sa kanyang engrandeng silid. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago pa magkaroon ng pagkakataon si Vanda na kausapin si Marcelo. Ang plano ay mabilis na nabuo sa kanyang isipan na parang isang bihasang manlalaro ng chess na nakikita na ang kanyang mga susunod na galaw. Una, kailangan niyang bawiin ang ebidensya. Alam niyang si Vanda ay abala sa paghahanda ng hapunan. Ito ang perpektong pagkakataon. Dahan-dahan na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay, bumalik siya sa servants' quarters. Ang pinto ng silid ni Vanda ay nakasara, ngunit hindi nakalock. Pumasok siya. Ang silid ay maliit at simple. Isang malaking insulto sa kanyang karangyaan. Mabilis niyang ginalugad ang lugar. Sa ilalim ng unan, sa loob ng aparador. Wala. Saan naman kaya itinago ng babaeng yon? Napatingin siya sa isang maliit na bag na nakasabit sa likod ng pinto. Kinapa niya ang loob nito. At doon, naramdaman niya ang pamilyar na hugis ng lumang cellphone. Kinuha niya ito. Walang password. Ngumisi siya. Napakabobo. Pinakinggan niya ang recording. Ang sarili niyang boses, puno ng galit at pagbabanta. Perpektong ebidensya. Ngunit sa halip na i-delete ito, isang mas magandang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Ibinulsa niya ang cellphone. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang malaking jewelry box na puno ng mga kumikinang na diamante at ginto. Pinili niya ang isa sa kanyang mga paboritong pulseras, isang gintong pulseras na may maliliit na diamante, regalo sa kanya ni Marcelo noong kanilang anibersaryo. Hawak ang pulseras, bumalik siya sa silid ni Vanda. Maingat niyang itinaas ang manipis na kutsyon ng kama nito at isiniksok ang pulseras sa ilalim, kung saan siguradong madali itong makikita kung hahanapin. Ang pangalawang bahagi ng plano ay handa na. Ang kailangan na lang niya ay ang pangatlo at huling bahagi. Ang pagwasak sa ebidensya. Dala ang lumang cellphone, lumabas siya ng bahay at nagtungo sa madilim na bahagi ng hardin, malayo sa mga CCTV camera na ipinakabit ni Marcelo para sa seguridad. Walang pag-aalinlangan, ibinagsak niya ang cellphone sa sementadong daanan. Itinaas niya ang kanyang itim na stiletto at buong lakas na tinapakan ito. Isang malutong na tunog ng nabasag na plastik at salamin ang umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Tinapakan niya ito nang paulit-ulit. Dinudurog ang bawat piraso hanggang sa ito ay maging mga basag na bubog na lang. Imposibleng ayusin pa. Pagkatapos, sinipa niya ang mga piraso nito papunta sa ilalim ng isang makapal na halaman. Bumalik siya sa loob ng bahay. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa pananabik. Ngayon, ang grand finale. Hinintay niyang matapos ang hapunan. Hinintay niyang umakyat si Marcelo sa kanilang silid para maghanda sa pagtulog. At nang ang lahat ay nasa perpektong tiyempo, nagsimula na siyang umarte. Pumasok siya sa kanilang silid. Ang kanyang mukha ay maingat na binalutan ng pagkabalisa at pag-aalala. "Mahal?" Tawag niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig. "Oh, bakit?" Tanong ni Marcelo na nagtatanggal ng kanyang kurbata. "Hindi ko mahanap yung bracelet ko. Yung regalo mo sa akin nung anniversary natin." Nagkunwari siyang naghahanap sa kanyang mesa at sa loob ng mga drawer. "Kaninang hapon lang,
Suot ko yon. Sigurado ako. Baka naman kung saan mo lang nailagay. Hayaan mo. Hahanapin natin bukas. Sagot ni Marcelo, hindi pa gaanong nababahala. Umiling si Rafaela. Ang mga mata niya ay nagsimula ng mamasa-masa. Hindi kasi may napansin ako. Kanina, nakita ko si Vanda na pumasok sa silid natin. Akala ko, naglilinis lang siya pero parang may kakaiba sa mga kilos niya. Napatigil si Marcelo. Ano ang ibig mong sabihin? Eto na. Huminga ng malalim si Rafaela at hinayaan ang mga pekeng luha na dumaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang boses ay basag na ngayon, puno ng sakit at pagtataksil. Mahal, ayokong isipin pero paano kung hindi niya tinapos ang pangungusap, hinayaan niyang si Marcelo ang magdugtong. Nagsalubong ang mga kilay ni Marcelo. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng pag-aalala at pagdududa. Ilang minuto silang naghahanap. Naghahanap sa banyo, sa walk-in closet, sa bawat sulok ng kanilang malawak na silid. Siyempre, hindi nila ito nakita. Sa bawat segundong lumilipas, ang pagkabalisa ni Rafaela ay lalong nagiging kapani-paniwala. Ang pagdududa naman sa mukha ni Marcelo ay lalong lumalalim. Sa wakas, hinawakan ni Rafaela ang braso ng kanyang asawa. Tumingin siya dito nang diretso sa mga mata. Ang kanyang mukha ay larawan ng isang nasasaktang biktima. Marcelo? Bulong niya. At pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang panghuling mapanirang linya. Mahal, hindi ko akalain na magagawa niya ito sa atin. Ninakawan tayo ni Vanda. Hindi. Imposible. Iyon ang unang pumasok sa isip ni Marcelo. Si Vanda? Ang tahimik at masipag na si Vanda? Isang magnanakaw? Ngunit nang tingnan niya ang kanyang asawa, si Rafaela, na umiiyak sa kanyang mga bisig, nanginginig sa takot at pagkadismaya. Isang alon ng galit ang pumalit sa kanyang pagdududa. Paano nagawa ng sino man na saktan ng kanyang asawa ng ganito? Saan siya? Tanong ni Marcelo. Ang boses ay mababa at puno ng awtoridad. Nasa silid niya. Nagpapahinga na. Humikbing sagot ni Rafaela. Gisingin mo siya. Ang pag-aatubili ay lumitaw sa mukha ni Rafaela. Mahal, gabi na. Baka naman. Gisingin mo siya. Ulit ni Marcelo. Mas matigas ngayon. Sumunod si Rafaela. Ilang sandali pa, pumasok si Vanda sa silid, halatang kagigising lang. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Sir? Ma'am? May problema po ba? Tumayo si Marcelo. Ang kanyang taas ay tila lalong nagpatingkad sa tensyon sa silid. Sa likod niya, si Rafaela ay humahagulgol ng mahina na lalong nagpagatong sa apoy sa dibdib ni Marcelo. Vanda, nasaan ang pulseras ni Rafaela? Diretso niyang tanong. Ang pagkalito sa mukha ni Vanda ay napalitan ng gulat. Po, anong pulseras po, sir? Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Marcelo, hindi na napigilan ang sarili. Ang pulseras na regalo ko sa kanya. Nakita kanyang pumasok sa silid natin kanina. Ikaw lang ang pwedeng kumuha. Nanlaki ang mga mata ni Vanda. Sir, hindi po totoo yan. Hindi ko po magagawa yon. Naglilinis lang po ako. Sinungaling, sabad ni Rafaela. Nakita kitang palingalinga, parang may hinahanap ka. Napatingin si Vanda kay Rafaela at sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ang pagkawala ng cellphone, ang akusasyon. Ito ay isang bitag. Ma'am, bakit niyo po ito ginagawa? Sabi ni Vanda. Ang boses ay nagsimula ng manginig. Hindi na sa takot, kundi sa desperasyon. Sir Marcelo, hindi po yan totoo. May gusto po akong sabihin sa inyo tungkol po kay Nay Elsa. Huwag mong isali ang nanay ko dito. Putol ni Marcelo. Ilabas mo ang pulseras at baka sakaling palampasin ko na lang ito. Wala po talaga sa akin, sir.
Maniwala po kayo. Ang totoo po, may recording po ako. Ngunit huli na ang lahat. Para kay Marcelo, ang pagbanggit sa isang recording ay tunog na desperadong palusot ng isang taong nahuli na. Tama na, malamig na sabi ni Rafaela. Kung talagang wala sa'yo, papayag kang tingnan namin ang silid mo, hindi ba? Ito na ang huling patibong. Naglakad si Marcelo papunta sa silid ni Vanda. Kasunod si Rafaela. Si Vanda ay naiwang nakatayo. Walang magawa. Binuksan ni Marcelo ang ilaw. Ang maliit na silid ay malinis. Walang mamahaling gamit. Ngunit ang mga mata ni Marcelo ay mayroon ng hinahanap. Tingnan mo sa ilalim ng kama. Bulong ni Rafaela. Yumuko si Marcelo. Itinaas niya ang manipis na kutsyon at doon, sa ilalim ng puting sapin, kumislap ang ginto at mga diamante. Ang pulseras, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Dahan-dahang kinuha ni Marcelo ang pulseras. Nang humarap siya kay Vanda, ang kanyang muka ay walang emosyon, isang malamig at nakakatakot na maskara. Lahat ng pag-asa sa mukha ni Vanda ay naglaho. Napalitan ito ng purong kawalan ng pag-asa. Sir, hindi ko po alam kung paano napunta yan dyan. Papinlano po ito lahat. Tumahimik ka na, sabi ni Marcelo. Kumuha siya ng pera mula sa kanyang wallet at inilapag ito sa mesa. Huling sahod mo, kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Ngayon din. Sir, pakiusap. Nagmamakaawang sabi ni Vanda. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Pakinggan niyo po ako. Si Nay Elsa. Nasa panganib po siya. Ngunit para kay Marcelo, ang mga salitang iyon ay wala ng bigat. Isang kasinungalingan para pagtakpan ng isa pang kasinungalingan. Tinalikuran na niya ito. Habang naglalakad siya pabalik sa sala, nahagip ng kanyang tingin ang kanyang ina. Nakatayo si Doña Elsa sa may dulo ng pasilyo, isang anino sa dilim. Nakatingin ito sa eksena, ang kanyang mukha ay blangko, walang luha, walang emosyon. Tila ba isang estatwang nawalan na ng lahat ng buhay. Inisip ni Marcelo na nalulungkot lang ito sa nangyayaring gulo. Hindi niya nakita ang tunay na kahulugan sa mga matang yon. Ang tuluyang pagguho ng huling pag-asa. Niyakap niya si Rafaela na umiiyak pa rin. Hinaplos niya ang buhok nito. Shh! Tapos na. Ligtas na tayo. Habang papalabas si Vanda, dala ang kanyang maliit na bag, walang sino man ang naghatid sa kanya ng tingin. Isinara ni Marcelo ang pinto. Ang ingay at gulo ay nawala. Ang kanyang perpektong tahanan ay muling naging tahimik. Nagawa ko ang tama, sabi niya sa sarili. Pinrotektahan ko ang pamilya ko mula sa isang manloloko at magnanakaw. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang asawa, ang reyna ng kanyang kastilyo, habang hindi namamalayan na isinuko na niya ang pinakaimportanteng kaharian sa lahat. Ang katahimikan. Iyon ang naging bagong kalaban ni Doña Elsa. Dati, ang presensya ni Vanda, kahit sa katahimikan ay nagbibigay sa kanya ng isang maliit at hindi sinasabing lakas. Ang kanilang mga sulyap sa pasilyo, ang mga ngiti na ipinupuslit kapag hindi nakatingin si Rafaela. Ito ay mga maliliit na sinulid ng pag-asa. Ngayon, wala na ang lahat ng iyon. Ang bahay ay naging isang malawak at malungkot na piitan. Si Rafaela, na wala nang nakabantay na mga mata, ay hindi na kailangan pang magpanggap. Ang kanyang kalupitan ay naging mas hayagan. Ang pagkain ni Doña Elsa ay madalas na inilalapag sa labas ng kanyang pinto na parang sa isang aso. Minsan, sinasadyang malamig. Minsan, sinasadyang maalat. Ang kanyang TV ay nasira. Ang kanyang mga libro ay nawala. Ang tanging kasama niya sa maghapon ay ang 4 na sulok ng kanyang silid. Hindi na siya kinakausap ni Rafaela. Sa halip kinakausap siya tungkol sa kanya na para bang hangin lang siya. Hay, ang hirap talagang mag-alaga ng matanda. Sasabihin nito ng malakas habang may kausap sa telepono.
pabigat. Walang ginawa kundi umupo at maghintay ng kamatayan. Bawat salita ay isang punyal na tumatarak sa puso ni Doña Elsa. Ngunit wala na siyang lakas para masaktan pa. Manhid na siya. Isang hapon, pinilit siya ni Rafaela na lumabas ng silid. Magbihis ka, darating ang mga kaibigan ko. Gusto kong makita nila kung gaano ako kabuting manugang, sabi nito. Ang pag-aalaga ay isang pagtatanghal. Sa harap ng mga bisita, si Rafaela ay anghel. Si Doña Elsa ay pinaupo sa sala, binigyan ng juice, at kinumutan pa. "She's my second mother," narinig niyang sabi ni Rafaela sa mga kaibigan nito na sinundan ng tawanan at paghanga. Ngunit nang makaalis na ang mga bisita, ang maskara ay muling nahubad. "Pagod na pagod ako sa'yo," sigaw ni Rafaela habang tinutulak si Doña Elsa papasok sa kanyang silid. Puro kaabala. Isang gabi, hindi na nakayanan ni Doña Elsa. Habang nakahiga siya sa dilim, ang tanging naririnig niya ay ang pag-iyak ng sarili niyang kaluluwa. "Marcelo, anak, nasaan ka? Hindi mo ba ako naririnig?" Nagpasya siya. Susubukan niya, kahit isang beses lang. Dahan-dahan siyang bumangon. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Lumabas siya ng silid at maingat na naglakad papunta sa hagdanan. Ang silid ni na Marcelo at Rafaela ay nasa ibaba, sa master's bedroom. Gabi na. Malamang ay tulog na si Marcelo, ngunit susubukan niya kahit anong mangyari. Habang pababa siya sa hagdan, bawat hakbang ay isang pakikibaka. Nang nasa kalagitnaan na siya, isang ilaw ang bumukas sa ibaba. Si Rafaela. Nakatayo ito sa paanan ng hagdan, nakapameywang, suot ang isang seda na roba. "At saan ka pupunta?" tanong nito. Ang boses ay malamig. Gusto ko lang uminom ng tubig," palusot ni Doña Elsa. Sinungaling. Isang hakbang, dalawang hakbang. Dahan-dahang umakyat si Rafaela sa hagdan, papalapit sa kanya. Ang bawat pag-angat ng paa nito ay may kasamang bigat at panganib. "Akala mo ba? Hindi ko alam ang binabalak mo?" Bulong ni Rafaela nang magkalapit na sila. "Magpapakabiktima ka sa anak mo? Mag-iiyak-iyakan ka sa kanya?" Umiling si Doña Elsa. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi. Alam mo kung anong nakakainis sa'yo?" sabi ni Rafaela. Ang mukha ay isang pulgada na lang ang layo sa kanya. "Buhay ka pa. Ang tagal-tagal mong mawala. Isang malaking sagabal sa perpektong buhay ko. Ang mga salitang iyon ang sumira sa huling piraso ng kanyang pagkatao. Sa takot at sakit, napaatras si Doña Elsa. Isang maling hakbang, nawalan siya ng balanse sa gilid ng hagdan. Ang kanyang mga kamay ay sumubok kumapit sa hangin, ngunit wala siyang nakapitan. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Rafaela. Hindi ito nag-aalala, hindi ito natatakot. Nakangiti ito. Isang nangiti ng tagumpay. Pagkatapos, ang lahat ay naging isang mabilis na pag-ikot ng dilim at sakit. Narinig niya ang sarili niyang sigaw habang gumugulong siya pababa sa matigas na kahoy ng hagdanan. Bawat baitang ay isang hampas, isang pagkabali, isang pagsabog ng sakit sa kanyang marupok na katawan. Hanggang sa wakas, isang malakas na kalabog ang nagpatigil sa lahat. Katahimikan. At pagkatapos, isang tinig ang bumasag sa katahimikan, isang tinig na puno ng pekeng pagkataranta, sumisigaw sa telepono. "Marcelo, umuwi ka! Ang mami, nahulog siya sa hagdan." Ang tunog ng sirena ng ambulansya ay parang isang masamang panaginip sa pandinig ni Marcelo. Binuhat niya ang walang malay na katawan ng kanyang ina. Ang pakiramdam ng mainit at malagkit na dugo sa kanyang mga kamay ay isang imaheng habang buhay niyang hindi malilimutan. Sa tabi niya, si Rafaela ay humahagulgol. Ang kanyang pag-arte ay perpekto para sa mga paramedic at mga usiserong kapitbahay. "Hindi ko po alam.
Narinig ko na lang ang kalabog. Mami, gumising po kayo. Sa ospital, ang bawat minuto ay tila isang oras. Si Marcelo ay palakad-lakad sa pasilyo. Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng takot at pagsisisi. Bakit hindi ko siya binantayan? Bakit ko siya pinabayaan? Nang sa wakas ay lumabas ang doktor, ang balita ay parehong mabuti at masama. Buhay si Doña Elsa ngunit malubha ang kanyang kalagayan. Isang bali sa braso, basag na tadyang at maraming pasa. She's stable, but she's a very lucky woman, sabi ng doktor. Ang mga ganitong pagkahulog, lalo na sa edad niya, ay madalas na mas malala pa ang resulta. Tumingin ang doktor sa medical chart. Medyo kakaiba lang ang ilang mga pasa, lalo na itong isa sa kanyang braso, mahaba at manipis. Usually, ang mga pasa mula sa pagkahulog ay mas malalapad, pero baka tumama lang sa kakaibang anggulo. Hindi gaanong pinansin ni Marcelo ang huling sinabi ng doktor. Ang mahalaga ay ligtas ang kanyang ina. Nang payagan na siyang pumasok sa silid, nadurog ang kanyang puso sa nakita. Si Doña Elsa ay nakahiga, balot ng benda, ang mukha ay namumutla at puno ng mga gasgas. May isang partikular na pasa sa kanyang braso na hindi natatakpan ng benda. Isang mahaba, manipis na linya na kulay ube. Sabi ng doktor, tumama raw yan sa gilid ng hagdan. Malungkot na sabi ni Rafaela na nakatayo sa tabi niya. Sa mga sumunod na araw, si Marcelo ay hindi umalis sa tabi ng kanyang ina. Si Rafaela naman ay gumanap bilang perpektong asawa at manugang. Nagdadala ng pagkain, kinakausap ang mga nurse at inaasikaso ang lahat. Isang araw, habang natutulog ang kanyang ina, naisip ni Marcelo na umuwi saglit para kumuha ng ilang gamit para dito. Isang lumang roba, mga paborito nitong tsinelas, at marahil isang libro. Pagdating niya sa bahay, ang katahimikan ay tila nakakabingi. Pumasok siya sa silid ng kanyang ina. Maayos ang lahat. Salamat kay Rafaela. Binuksan niya ang aparador. Sa pinakailalim na bahagi nito, may isang lumang kahon na puno ng mga lumang litrato at sulat. Naalala niya ito mula pa sa kanyang pagkabata. May kung anong nagudyok sa kanya na buksan ito. Sa ilalim ng mga kupas na litrato, may isang bagay siyang nakita na matagal na niyang hindi nakikita. Isang maliit, luma, at may takip na katad na kwaderno. Ang tala-arawan ng kanyang ina. Ang huli niyang nakita, itong ginagamit, ay noong bata pa siya. Dala ng kuryosidad, umupo siya sa gilid ng kama at binuksan ito. Ang mga unang pahina ay puno ng masasayang alaala. Ang kanyang kapanganakan, ang kanyang unang araw sa eskwela, ang kanyang pagtatapos. Nilipat niya ang mga pahina, papalapit sa kasalukuyan. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay unti-unting nagbago. Ang dating bilugan at matatag na mga letra ay naging manipis at nanginginig. Nilaktawan niya ang ilang mga pahina hanggang sa mahagip ng kanyang mata ang pangalan ni Rafaela. Ang mga entry ay maikli sa simula. Setyembre 4, umuwi si Marcelo kasama si Rafaela. Napakaganda niyang babae. Sana ay maging masaya sila. Ngunit habang nagpapatuloy, ang tono ay nagbabago. Nobyembre 2, nag-iba ang pakikitungo sa akin ni Rafaela. Kapag wala si Marcelo, malamig ang kanyang mga mata. Disyembre 25, Pasko. Ngunit parang hindi. Sinigawan niya ako dahil natapunan ko ng tubig ang sahig. Sinabi niyang, pabigat ako. Naramdaman ni Marcelo ang panlalamig sa kanyang sikmura. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa. Enero 10, may bago siyang sapatos, pulang-pula. Nakakatakot ang tunog ng mga takong nito sa gabi. Ang huling entry ay isinulat ilang linggo lamang ang nakalipas. Ang sulat kamay ay halos hindi na mabasa, nanginginig at puno ng takot. Marso 5, takot ako sa pulang takong. Parang tinutusok nito ang aking kaluluwa. Kanina, itinapak niya ito sa aking paa, sa ilalim ng mesa,
para hindi makita ni Marcelo. Ang sakit. Ayoko nang magreklamo. Ayokong masira ang pamilya ng anak ko. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Napabitaw si Marcelo sa talaarawan. Ang mga salita ay umiikot sa kanyang isipan. Pulang takong. Itinapak sa aking paa. Biglang, ang sinabi ng doktor ay bumalik sa kanya na parang isang kulog. Medyo kakaiba lang ang ilang mga pasa, lalo na itong isa sa kanyang braso, mahaba at manipis. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone at tiningnan ang litratong kinunan niya sa kanyang ina kanina para ipadala sa isang kamag-anak. Zinumin niya ito, ang pasa sa braso, ang mahaba at manipis na linya. Hindi iyon isang ordinaryong pasa. Mayroon itong tiyak na hugis, isang bahagyang kurbada sa isang dulo at isang perpektong, matulis na punto sa kabila. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Inilagay niya ang kanyang hinlalaki sa screen ng telepono, sinusundan ang hugis ng pasa. At sa sandaling iyon, ang buong perpektong mundo na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Ang hugis. Ito ay perpekto. Ang hugis ng pasa ay ang eksaktong hugis ng isang gotong ng stiletto. Ang biyahe pabalik sa ospital ay isang malabong memorya para kay Marcelo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang kanyang mga ugat ay nakaumbok. Ang imahe ng pasa at ang mga salita sa talaarawan ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Takot ako sa pulang takong. Ang galit na kanyang naramdaman ay hindi katulad ng kahit anong naramdaman niya dati. Ito ay malamig, matalim, at naghahanap ng hustisya. Ang unang instinct niya ay sumugod sa ospital, harapin si Rafaela, at isigaw sa mukha nito ang lahat ng kasinungalingan. Ngunit pinigilan niya ang sarili, hindi. Hindi sapat ang salita laban sa salita. Si Rafaela ay isang dalubhasang artista. Kaya niyang baliktarin ang lahat. Kaya niyang palabasin na ang talaarawan ay gawa-gawa lang ng isang ulyanin na matanda. Kailangan niya ng ebidensya na hindi maikakaila. Isang bagay na makikita ng kanyang sariling mga mata. Nang pumasok siya sa silid ng ospital, nakita niya si Rafaela na maingat na pinupunasan ang noo ni Doña Elsa. Nakita niya ang ngiti nito, ang pag-aalala sa mga mata nito. At ngayon, ang lahat ng yon ay nagmistulang isang kasuklam-suklam na pagtatanghal. Mahal, buti nakabalik ka na, sabi nito. Lumapit para hagkan siya. Umiwas si Marcelo. Pagod lang ako. Nagkunwari siyang normal. Nagkunwari siyang naniniwala pa rin. Ngunit ang bawat ngiti na ibinibigay niya kay Rafaela ay isang pagsisikap. Ang bawat paghawak nito sa kanya ay nagdudulot ng pandidiri. Sa sumunod na araw, sinabi niyang kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Ngunit hindi siya sa opisina nagpunta. Ang una niyang ginawa ay bumili ng 3 maliliit na security camera. Napakaliit na halos hindi mo mapapansin. Pagkatapos, hinanap niya ang huling address ni Vanda na nasa record ng ahensya. Natagpuan niya ito sa isang maliit at siksikang apartment. Nang buksan ni Vanda ang pinto, ang gulat sa mukha nito ay hindi maipinta. Sir Marcelo? Vanda, sabi ni Marcelo. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako. Ikinuwento niya ang lahat. Ang talaarawan, ang pasa, ang kanyang pagkabulag. Umiyak si Vanda habang nakikinig. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa wakas, may naniwala na sa kanya. Kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Marcelo. Kailangan ko ng saksi. Kinagabihan, bumalik si Marcelo sa bahay, nauna kay Rafaela na nagpaiwan pa sa ospital. Mabilis siyang kumilos. Ikinabit niya ang isang kamera sa sala, nakatago sa isang palamuting halaman. Ikinabit niya ang isa pa sa silid ng kanyang ina, sa loob ng isang lumang lampshade. Ang pangatlo ay inilagay niya sa pasilyo, malapit sa hagdanan.
Kinonekta niya ang lahat ng kamera sa kanyang cellphone. Ngayon, makikita niya ang lahat, maririnig niya ang lahat, nasaan man siya. Nang dumating si Rafaela, si Marcelo ay naghahanda ng isang maliit na maleta. Saan ka pupunta? Tanong nito. May bigla ang business trip sa Cebu. Isang malaking kliyente. Kailangan kong umalis ngayon din. Babalik ako makalawa. Paliwanag ni Marcelo. Sinisiguradong ang kanyang boses ay kalmado. Ang lunas sa mukha ni Rafaela ay halos hindi mahahalata. Ngunit nakita ito ni Marcelo. Ang mabilis na kislap sa mga mata nito, isang kislap ng kalayaan. Ganoon ba? Mag-iingat ka, mahal, sabi nito. Niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala dito. Ako nang bahala kay Mami. Bukas, uuwi na rin siya. Salamat, sabi ni Marcelo, pinipiga ang bawat salita. Hinatid siya ni Rafaela sa pinto. Hinalikan niya ito sa pisngi, isang halik na lasang lason. Mag-ingat ka dito, mahal. Alagaan mo si Mami. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at pinaandar ito. Pinanood niya si Rafaela mula sa rearview mirror habang kumakaway ito, ang perpektong asawa hanggang sa huli. Nang makaliko na siya sa kanto at mawala sa paningin nito, itinigil niya ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalye. Ang mukha niya, na kanina'y kalmado, ay naging isang maskara ng purong galit at determinasyon. Hindi siya papuntang airport. Binuksan niya ang kanyang cellphone at pinanood ang live feed mula sa mga kamera. Nakita niya si Rafaela na isinasara ang pinto. At ang ngiti sa mukha nito ay dahan-dahang naglaho at napalitan ng isang mapanuyang ngisi. Ang pagtatanghal ay tapos na at bukas, ang huling yugto ay magsisimula. Kinabukasan, ang bahay ay abala sa pag-uwi ni Doña Elsa. Isang nurse ang tumulong kay Marcelo, o mas tamang sabihin, kay Rafaela, na ihatid ang matanda. Si Rafaela ay nasa kanyang pinakamahusay na pag-arte. Puno ng pag-aalala, inaayos ang mga unan, at tinitiyak na komportable ang kanyang pinakamamahal na biyenan. Mula sa kanyang sasakyan na nakaparada ilang kanto ang layo, pinanood ni Marcelo ang lahat sa kanyang cellphone. Ang bawat malambing na salita ni Rafaela ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang tainga. Nang makaalis na ang nurse, naiwan na ang 3 anino sa loob ng bahay. Si Marcelo na nagmamasid mula sa malayo. Si Doña Elsa na nakahiga sa kama, ang mga mata ay nakapikit sa pagodot at takot. At si Rafaela, ang reyna na sa wakas, ay nag-iisa na sa kanyang kastilyo. Sa live feed, nakita ni Marcelo si Rafaela na pumasok sa silid ng kanyang ina. Dala nito ang isang tray ng pagkain. Maingat niya itong inilapag sa mesa. Gisising, malamig na sabi nito. Dahan-dahang iminulat ni Doña Elsa ang kanyang mga mata. Nang makita niya si Rafaela, isang bahagyang panginginig ang dumaan sa kanyang katawan. Kumain ka, utos ni Rafaela. Sinubukan ni Doña Elsa na bumangon, ngunit ang sakit mula sa kanyang bali at mga pasa ay pumipigil sa kanya. Napadaing siya ng mahina. Sa halip na tulungan, isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafaela. Isang tawang walang kagalakan, puno ng paghamak. Ang galing mong umarte, ano? Akala mo ba naawa sa'yo si Marcelo? Hindi. Ang totoo, pabigat ka lang sa kanya. Tiningnan mo ba ang sarili mo? Isa kang inutil na basura. Ang mga salita ay tumama kay Doña Elsa na parang mga sampal. Ngunit wala na siyang lakas para sumagot. Kumain ka, sabi. Sigaw ni Rafaela at marahas na hinila ang braso ni Doña Elsa. Ang braso na may bali. Isang matinding sigaw ng sakit ang kumawala mula sa matanda. Aray, tama na. Pakiusap. Ito na. Ito na ang hinihintay ni Marcelo. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Sa loob ng bahay lalong naging malupit si Rafaela. Kinuha niya ang isang kutsara ng mainit na lugaw at walang awang isinubo ito sa bibig ni Doña Elsa. Kainin mo to.
Para naman may silbi ka. Nangihinang umiling si Doña Elsa. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ayaw mo? Sabi ni Rafaela. Ngumisi ito. Sige, baka may iba kang gustong tikman. Iniwan nito ang tray at naglakad papunta sa aparador. Binuksan niya ito at mula sa isang kahon ng sapatos, inilabas niya ang isang bagay. Isang pulang stiletto. Kinilabutan si Doña Elsa. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa purong takot. Naalala mo ba to? Tanong ni Rafaela. Iwinawas-iwas ang sapatos sa ere na parang isang sandata. Ito ang paborito ko. Kasi sa tuwing suot ko to, pakiramdam ko, kaya kong tapakan ang lahat ng basura sa mundo. Katulad mo. Itinaas ni Rafaela ang sapatos. Ang matulis na takong nito ay kumislap sa ilaw. Ibinababa niya ito, dahan-dahan, patungo sa mukha ni Doña Elsa. Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang reyna? Bago pa man dumampi ang takong sa balat ng matanda, isang boses ang bumasag sa lahat. Rafaela, itigil mo yan. Sabay silang napalingon. Nakatayo sa may pinto si Marcelo. Ang kanyang mukha ay kalmado. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang galit na hindi pa nakikita ni Rafaela kailanman. Nabitawan ni Rafaela ang sapatos. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Mahal? Aakala ko, nasa Cebu ka? Hindi sumagot si Marcelo. Naglakad siya papasok sa silid. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Lumuhod siya sa tabi ng kanyang ina at hinawakan ng kamay nito. Okay lang po ako, ma. Nandito na ako. Nagsimulang magpanik si Rafaela. Ang kanyang utak ay mabilis na nag-iisip ng palusot. Mahal, hindi yan tulad ng iniisip mo. Nagbibiruan lang kami ni Mami. Tinutulungan ko siyang... Nakita ko ang lahat, Rafaela. Putol ni Marcelo. Ang boses ay kasing lamig ng yelo. Narinig ko ang lahat. At sa sandaling iyon, alam ni Rafaela na tapos na ang laro. Ang kanyang pagkukunwari ay biglang gumuho. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas pangit. Purong pagkamuhi. So nalaman mo na, sabi niya. Ang boses ay matigas na ngayon. Ano ngayon? Kasalanan niyo to. Kasalanan ng nanay mong yan. Isang matandang pabigat na laging hadlang sa atin. Tumahimik ka. Bakit? Dahil totoo? Simula nang dumating ako sa buhay mo ang matandang yan ang laging anino. Ayokong maging katulad niya. Ayokong matulad sa kahirapan na pinanggalingan ko. Akin ka, Marcelo. Akin lang. Habang sumisigaw siya, dalawang unipormadong pulis ang tahimik na pumasok sa silid, kasunod si Vanda na umiyak. Natigilan si Rafaela. Tiningnan niya ang mga pulis, si Vanda at si Marcelo. Ang kanyang galit ay naging isang desperadong pagwawala. Hindi niyo pwedeng gawin to sa akin. Marcelo, mahal, pakiusap. Maniwala ka sa akin. Ngunit wala nang bakas ng pag-ibig o awa sa mga mata ni Marcelo. Tanging pagkasuklam. Habang pinupusasan siya ng mga pulis, nagpumigla si Rafaela. Tumingin siya kay Marcelo. Ang kanyang mukha ay nababalot ng galit at luha. Bago siya tuluyang ilabas, isinumpa niya ang huling mga salita. Sinira mo ang lahat. Dapat sa inyong mag-ina, mamatay na lang. Nang isara na ang pinto, isang nakabibinging katahimikan ang naiwan. Niyakap ni Marcelo ang kanyang ina. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, si Doña Elsa ay humagulgol ng malakas. Inilalabas ang lahat ng sakit, takot, at pighati na matagal niyang kinimkim. Ang katahimikan sa bahay ay hindi na nakakatakot. Ito ay payapa. Isang linggo na ang nakalipas mula nang dalhin si Rafaela. Ang kanyang pagkawala ay nag-iwan ng isang malaking butas, hindi sa paraan ng pangungulila, kundi sa paraan ng isang sugat na sa wakas ay nalilinis na. Nakahiga si Doña Elsa sa kanyang kama. Ang kanyang mga sugat ay dahan-dahang gumagaling,
Ngunit ang mga sugat sa kanyang kaluluwa ay mas malalim. Nasa tabi niya si Marcelo, hawak ang kanyang kamay. Ang mukha niya ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay halos hindi niya maibaba. "Ma," bulong niya, "patawarin mo ako. Nabulag ako. Hindi ko nakita ang lahat ng nangyayari sa ilalim ng ilong ko." Hinaplos ni Doña Elsa ang kanyang kamay. Ang kanyang boses ay mahina pa rin. Ngunit ngayon ay may lakas na sa wakas ay natagpo. "Anak, hindi mo kasalanan. Ako rin. Masyado akong natakot. Ayokong masira ang pamilya mo. Ayokong maging pabigat." Umiyak si Marcelo. Iyon ang mga salitang matagal nang kinailangan niyang marinig at ang mga salitang matagal nang kinailangan niyang sabihin. "Hindi ka kailanman naging pabigat, Ma. Ikaw ang pinakamahalaga sa akin." Niyakap niya ang kanyang ina nang mahigpit na para bang gusto niyang bawiin ang lahat ng taon ng pagpapabaya. Sa mga sumunod na araw, dahan-dahang nagsimulang magbago ang bahay. Inalis ni Marcelo ang lahat ng gamit ni Rafaela. Hindi niya sinunog o itinapon. Ibinigay niya ang lahat sa isang charity. Ngunit bago niya gawin iyon, kinuha niya ang lahat ng sapatos ni Rafaela, lalo na ang mga stiletos. Dinala niya ang mga ito sa basurahan at walang awa na pinagbabali ang bawat takong. Sinisira ang bawat isa hanggang sa ito ay maging hindi na makikilalang piraso ng plastic at metal. Araw-araw, sinisiguro ni Marcelo na makakasama niya ang kanyang ina. Kinakausap niya ito, kinukwentuhan, pinapakinggan ang bawat salitang lumalabas sa mga labi nito. Isang hapon, habang nagpapahinga sa hardin si Doña Elsa, may kumatok sa pinto. Si Vanda. "Nay Elsa," sabi ni Vanda. Ang mga mata ay namasa-masa. "Sir Marcelo, salamat po." "Vanda," sabi ni Doña Elsa. At ngayon, may ngiti na sa kanyang mga labi. "Salamat sa'yo. Ikaw ang aming anghel." Inalok ni Marcelo si Vanda na bumalik sa trabaho na may mas mataas na sahod at mas magandang kondisyon. Ngunit tumanggi si Vanda. "Salamat po, sir. Pero nakahanap na po ako ng ibang trabaho. Ngayon po, ayoko nang magtrabaho sa isang bahay. Gusto ko pong tumulong sa mga taong katulad ni Nay Elsa." Marami pa pong matatandang walang kalaban-laban. Pinuri ni Marcelo ang kanyang desisyon. Alam niya na si Vanda ay lumago mula sa isang katulong na natatakot tungo sa isang babaeng may misyon. Ilang buwan nang lumipas, si Doña Elsa ay tuluyan ng gumaling sa kanyang pisikal na mga sugat. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagpapagaling pa rin. Sa tulong ni Marcelo, nagsimula siyang dumalo sa isang support group para sa mga biktima ng pang-aabuso. Isang araw, pumunta si Marcelo sa support group para sunduin ang kanyang ina. Tahimik siyang umupo sa likuran, pinanonood si Doña Elsa. Nakatayo si Doña Elsa sa harap ng grupo. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at puno ng damdamin. "Dati, natatakot akong magsalita. Natatakot akong masira ang pamilya ng anak ko. Ngunit ngayon, alam ko na ang tahimik na pagtitiis ay hindi pagmamahal. Ito ay pagpapaubaya sa sarili at ang pagmamahal, ang tunay na pagmamahal, ay nangangailangan ng tapang. Tapang na harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit." Pagkatapos ng kanyang kwento, nagpalakpakan ng lahat. Lumapit si Marcelo sa kanyang ina. "Ma, ang tapang mo." Ngumiti si Doña Elsa at sa wakas, isang tunay at maligayang nangiti. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Ang tapang ng aking anak ang nagligtas sa akin, Marcelo. Salamat. Salamat at hindi ka nagpabulag sa dilim." Inakbayan ni Marcelo ang kanyang ina. Magkasama silang lumabas ng silid. Ang araw ay maliwanag. Ang kanilang mga puso ay magaan. Ang bahay ay hindi na isang kastilyo na puno ng kasinungalingan. Ito ay isang tahanan na puno ng pag-ibig, pagpapatawad,
at ang pangako ng isang bagong simula. At sa bawat ngiti ni Doña Elsa, sa bawat yakap ni Marcelo, at sa bawat istoryang kanyang ikukwento, ang lihim ng pulang takong ay naging isang paalala. Isang paalala na ang tunay na pagmamahal ay laging nanaig sa takot at ang hustisya ay laging matatagpuan, gaano man ito katagal nakatago sa dilim.